for visiting us here in Malaysia. My name is JP. I'm the, I would say, representative of Pinoy Pinarista in Malaysia. What is it like for you? Like, a lot of people do not know that you play Chinese pool at all. Like, the players here were so surprised, especially when you played with Kopin. I think that was the semis. Heading to the finals, it was very thrilling, almost one game apart. Yeah. So so let's start off perhaps kung ano yung background mo. Bakit masyado kang competitive dun sa Chinese pool? Before kasi pandemic, hindi nakakalam. Before pandemic, 2017, nag-start ako mag-play ng Chinese football sa Joy. So, brand ambassador ako ng Joy. Wala ako, side player ako ng Joy. Pero ako kasi hindi ako lumaki sa ritmo. Hindi ako sobrang galing sa So, during that time, tuloy-tuloy naman yung laro ko until bago mag-pandemic. Okay. So, nagkaroon talaga ako ng background sa ano. Kasi yearly pumupunta ako ng China to compete for the Joyce event. Minimum namin is 6 events every year kailangan kong puntahan. And then, may mga overseas din sila. Which is, nagpunta rin kami dito before 2023 yata after the pandemic. Si Ignacio ang nanalo. Yeah. Yun yung first na yatang title ng Joy. Ng Joy. So, yun yung background namin. Kaya may idea ako ng konti. Ngayon naman, nung gawain Duya, mas nagkaroon ako lalo ng mas may panalo ako dito. Kasi iba yung Hayball 8 ball yun eh. Ito, Duya, 9 ball. 9 ball kasi alam ko hindi na ako mag-a-adjust sa strategy. One thing yun na napakalaking bagay. Kasi sa 8 ball talaga nag-a-adjust ako. Para akong beginner doon. Pag pumasok ako, lalo na siyempre pag kalaban mo yung mga magagaling na, malayo talaga yung, yung diskarte ba. So yun, nung sabi ko nung 9 ball na, sabi ko, kailangan ko i-try ito. Okay. Kaya lang, laging nasasabay siya sa mga event ng American pool. Okay. Hindi ako makasali. Kaya nung last time dito, talagang sabi ko may chance talaga ako na sumali. At saka this year, nag-decide na ako na more on magiging active ako sa Duya na events. So ano yung mga deciding factors na ine-explore mo yung paglalaro ng Duya? Kasi unang-una, nakita natin yung paglago rin ng mga purse eh. Mas malaki talaga at mas attractive yung mga winning prizes. So, ito ba, it's gonna be more regular for us to see you in the Duya events, or are you still sticking with the WNT, WPA tournaments? Yun, bali ang goal ko talaga this year is to improve sa Duya games, sa mga Duya events. Kasi nga, gusto ko talaga, one thing, aside, kasi parang yung prize money naman is always the secondary thing naman talaga eh. Okay. Sobrang challenging ng game. So parang gusto kong nakaka-inspire din pag pinanood yung mga magagaling. Correct. Yes. So, syempre, di matitake away yung prize money, nandyan talaga yan, di ba? And yung mas malapit siya sa atin. More lagi nasa Asia lang siya. Kasi yung mga WNT, WPS event, Europe, American, US, yes. And ako talaga ngayon sa edad ko parang hanggat maaari kung kaya kong umiwas ng malayo, malayong biyahe, iniwasan ko na. So, yun yung mga factor na nag-ano sa akin na maglaro ako ng game na to. Lalo nagpupush sa akin na maglaro kasi first, sa Asia lang siya ginagana, mostly China lang. Right. Or dito sa Southeast Asia lang siya nangyayari. And then yun, syempre, yung prize money, mas malaki. And napaka-challenging yung game. Mas convenient eh. Tsaka tama yung sinabi mo na mas challenging yung game. Kasi unang-una, para siyang pinalit na snooker table eh. Oh, yes. Di ba? Tsaka parang ang sarap ulit sa pakiramdam na parang naglalaro ka na may purpose ulit. Na parang gusto mong, parang nasa-challenge ako dun sa game. So nangyari na, so picking up that point, no? Mas challenging ngayon. Has it ever changed the way you play the game, your passion about playing more games and joining more in tournaments? Has it changed throughout your career, or is it something that has always been there? Nandun mo palagi yun? Oo, pero since nga itong Duya event, mas more on, parang nabalik ko yung dating nung bata ako, nung talagang wala pa akong alam sa mundo ng bilyar talaga. Parang, alam mo yun, starting from scratch. Starting from scratch. Tapos hindi ko namamalayan, nagpa-practice ako ng 12-13 hours a day na hindi ako napapagod. Hindi ko namamalayan. Nung nandun ako sa China nitong few weeks ago, nung sumali ako ng Grand Final, nag-stay ako ng 7 days. First time kong ginawa yun sa buong career ko kahit sa American pool, never kong ginawa yun. 1 week before ng tournament, nandun na ako sa China. Ang purpose is nag-practice ako every day for 1 week.
And then talagang minimum 10, 12 hours, hindi ako napapagod. Never ako napagod. Sa American pool, 5, 6 hours, nararamdaman ko na yung pagod. Parang, so yun yung nagkano talaga na iba yung saya at saka yung excite sa akin na mag-improve ako sa game ng billiards. So mas challenging, parang bumalik ka sa pagkabata. Parang ganun. And then speaking about your youth, no, we've seen your interviews about, and correct me if I'm wrong, you've started playing at the age of 9. Yes. Right? You were born in Bacolod. Your dad had trained you to box. Between 7 to 9 years old, you were boxing. Yeah. And then, para nakita mo yata si Mika Emonen? And Ralph Suke. Ralph Suke, okay. 2001. 2001. Yeah. Okay. And then, nung nanalo si Mika, parang nag-spark yung na-intrigue ka rin sa game because of the emotions and how he reacted upon shooting the 9 ball. When going back to your on that day, champ, has there been any I would say makakapantay doon sa memory na yon throughout your career about that feeling, that hunger of becoming or learning something aside from the Duya experience that you just shared? Meron ka bang comparable moment noon? Kasi I know upon that time, wala namang may alam sa inyong bilyar eh. Yes, 'Di ba? Wala. Hindi yung dad mo nga, I think in the interview you said that hindi niya kilala si Tatay Efren. Tatay Efren, yun nga, yun sa mga ano namin talaga dati. Wala akong ganun kami kawalang background sa billiards talaga. Kahit yung dad ko, kasi dad ko is a pure Chinese. So, basically sa mga Chinese kasi hindi nila, alam mo na yung mga sinauna, hindi nila masyadong tinitreat yung billiard as a sports before. So, yun. So, hindi ko rin masisi yung dad ko, ba't hindi mo kilala si Sir Tatay Efren nung time na yun. Yun yung mga reasons. So, yun, kaya nga sabi ko, nung napunta na kami sa game na to, nakita na namin talaga kung gaano ka galing at saka kung sino talaga si Tatay Efren. Meron ka pa sinabi rin sa interview, and I think it's not one of your interviews. I think sinare mo siya sa profile mo or any social media accounts you had. There's a huge difference about playing and adapting to the game of pool in the Philippines, and I think a lot of people in Malaysia, whether expats or local, they're very intrigued about how we're able to adapt so easily with the game. And I think in that video that you shared, you showed about, I think you were topless. Yeah. Tapos parang pinakita mo ron how easily we could adjust on the conditions. Yeah. Pero perhaps outside that, what else do you think is the huge differentiator in how Filipinos approach the game compared to how other nationalities that you played with your vast experience in the game? Talent talaga. Natural talent tayo when it comes to billiards. Kasi mostly ibang bansang kalaban natin, lahat ng meron sila, lahat ng dunong nila, lahat ng is from the books. 'Di ba? Nag-aaral, may mga coaches sila, nag-aaral paano mag-stance, anong proper way to play. Tayo, wala naman tayong ganun eh. Never tayong ang mga Filipino, hindi naniniwala sa coaching. Wala tayong coach. Hindi tayo lumaki na ganun eh. Kahit sila Tatay Efren, wala namang coach. Walang from them to papunta na sa amin, sa generation namin, walang coach eh. Kahit ako gumaling ako sarili. So, it's a really natural talent na isang bagay na talagang nilamang natin sa ibang bansa. Kasi walang ganun eh. Walang ganun. Lahat ng kilala ko from China, lahat yan, nag-aaral yan from the books. Kaya nga tayo, kasi nga, yun nga, sobrang dami ng magaling, madali tayo maka-adapt sa mga kanya-kanyang dunong, may mga kanya-kanyang mga player, and then syempre yung conditions na rin ng sa Pilipinas. And syempre kasi ito pag once na nilaro mo na to, kung Pilipino ka, pag nilaro mo na to, ito na yung buhay mo. So you will give it all. 'Di ba? Kasi nandiyan na nakasalala yung pangkain ng pamilya mo. Yun nga yun. Pangkain ng pamilya mo. So talagang lumalabas yung galing ng player. So yun yung advantage. Maganda yung sinabi mo about other players having to hire coaches. Kasi doon mo nga makikita, yung mga players these days, they look at fundamentals, strong fundamentals. And I think this word had only came up when you got so deep with the game. Katulad sinabi mo sa mga Pinoy, hindi mo nga may isip yung fundamentals before eh. Yes. Dunong ang tawag natin doon. Or
mga diskarte. I remember Efren Reyes was talking, si Tatay Efren, na sinabi niya, natututo siya sa mga trick shots na yon habang pinapanood yung mga players na hindi marunong maglaro. Tapos inaaral niya kung paano gawin. Si Johan Chua ba, paano siya gumaling ng, obviously with innate talent, natural talent, ang meron ka, pero you need passion and dedication for the sport. Kung meron kang dalawang tips on how to become really good at this game, what would it be? Siyempre, una sa lahat, yung paniniwala mo sa sarili mo. Huwag mo aalisin yun. Kasi, alam mo, yung struggles natin sa buhay, dumarating na nawawala yun, parang nasasawa ka, bakit ang tagal? Diba? Bakit ang tagal? Ba't hindi ko nakukuha? Ginagawa ko naman ang lahat. Siyempre, hindi naman mabilis eh. Wala namang madaling bagay. Diba? Kung may gusto ka, be patient about it. And, lagyan mo ng work, siyempre. Yun ang pinaka-importante. So, lagi mo lang magtitiwala ka lang sa sarili mo and samahan mo lang ng tiyaga talaga. Tsaka timing rin siguro, champ, no? Kasi meron ding mga players, lalo na sa sobrang daming Pinoy players. Kapag sumali ka sa mga tournaments kasi hindi biro yung mga gastusin, lalo na kung wala kang sponsors, di ba? So, yung iba na nawawalan ng loob, na sumali ng sumali at ma-expose na ma-expose. Kasi nga, wala namang kasiguraduhan eh. Sa atin, kapag may laro ka, may pera, depende kung mas sa tournament ka ba o sa money game ka ba. Pero ikaw, champ, do you believe that playing money game is one way to improve your game? Or do you feel like it's a myth? No. Malaking bagay yun. Malaking bagay siya na dalawa kasi factor niya. Kung lalaro ka ng money game, it's just because for the money, then wala ka talaga. Never ka mag-improve. Kasi lagi ka maghahanap ng lesser opponent eh. Kung for the money lang eh. Pero kung naglalaro ka, you want to improve, lalabanan mo talaga yung alam mong wala kang panalo. So magdo-donate ka. Wala kang pinagkaiba, parang pumasa sa eskwela, magbabayad ka ng tuition. So, di ba? So, dun, alamin mo yung purpose mo, anong talaga ang goal mo. So, kaya nga like kung sinasabi, kung mapapansin nyo, never sell your dream. Yun yung point ko doon na wag mong i-benta yung pangarap mo maging champion, maging kagaya ng mga idols mo dahil lang because of pera. Kasi normally pag nangyayari, pag kumikita na tayo ng pera, which is kasi nangyari rin siya sa akin. Hindi ko lang siya. Siyempre, nung time na bata ako, wala naman akong inisip, hindi ko naman naisip ang pera eh. Nilaro ko to, wala naman akong pakialam talaga sa pera. Kahit ni singkong duling, wala akong pakialam dyan. Kaya lang, nung siyempre, nagkakaedad na namumulat ka na sa mundong bilyaran, kumikita ka na ng pera, napapasama ka na sa mga iba't ibang tao. So, nawala yung passion ko na yun. Tapos hindi ko na malayan, parang sabi ko, parang after 3 years, parang walang nag-improve sa game ko. Ano nangyari? 3-4 years. Pero kumikita ako ng pera kasi puro money game ang focus ko eh. Money game, tapos naghahanap ako ng mga harangan na laban. So, sa loob ng after 3 to 5 years, parang wala nag-improve. As in talagang wala nag-improve sa game ko. So, sabi ko, anong purpose nun? Sabi ko, bakit ko lagi tinitignan yung pera? And isang bagay din na tumatak sa akin, na sinabi sa akin ng mom ko, na parang dati, nung talagang down na ako, na huwag ko raw talagang, ang binigay daw sa akin na talent ng Panginoon is billiard. Diyan lang daw ako. Kasi dati, nag-ano ako sa mga kung ano sugal. Kasi dumaan ka rin pala sa ganun. Sa kaanuhan ko na gusto ko dumami yung pera ko. Nawala na yung passion ko, wala na ako ibang inisip kundi pera. May tournament yan, hindi na ako mag-ano yun kasi one thing, ano ko is, ang hirap-hirap manalo sa tournament. Bakit ako maglalaro, papakatsaga ng tournament? Ito, may isang kalaban ako, walang panalo sa akin. Kahit wala pa akong tulog, di na nanalo sa akin to, may pera ako. Pero hindi mo mamamalayan, bukas yung kinita mo dyan, wala rin naman. So kaya nga, walang hindi magbabago ang buhay mo as an athlete kung hindi ka magpo-focus sa tournament. So, itanong mo lang sa sarili mo, gusto mo ba maging atleta o gusto mo maging bilyarista? Magkaiba kasi yun. Ang tirador or atleta. So, ako talaga pine-prefer ko. Never kong pinangarap na tawagin nyo akong money game king. Kaya nga hindi ako naglalaro money game. Hindi ako nakikipag-compete sa mga money game players na natin. Nakipaglaro ko sa kanila kasi gusto ko ma-challenge dahil alam ko magaling sila. Pero never to take the throne na parang gusto tama rin naman kasi sa sobrang dami ng money game sa atin. Parang talunin mo si parang hindi na siya parang it doesn't stick. Growing up, meron kang mga idols, sinabi mo na si Mika Imonen. Sa mga players natin ngayon,
who do you love watching? Because of their style of playing, because of the grit, yung how they approach the game. Meron ba? Meron mang inaay ka na talagang tipong, ito, magiging, world champion to. It could be, Yeah. Actually, sa ngayon, talaga na ano niya na parang nagawa niya na, which is si Carlo. Before Si talaga. Carlo. Like around 15, 10, halos kasi sabay kami ni Carlo eh. Ako na lang siya sa akin ng konti, pero halos sabay kami. Okay. Yung journey namin halos sabay. So, siguro nauna lang siya ng mga ilang years, pero sa international scene, parang sabay lang halos kami. So, nasaksihan ko talaga yung struggles niya sa tournament until hanggang sa nakuha niya. Halos lahat ng dapat niya makuha sa tournament, nakuha niya ngayon. And before pa lang, dati pa, kung hindi pa siya ganyan, hindi pa niya nakukuha lahat. Talagang isa na siya sa mga taong tinitingala ko pagdating sa billiards. Kasi, syempre, halos yun ang kasabayan ko eh. Kaya, talagang magaling. Deserve niya yung sabi ko nga, hindi pwedeng hindi makuha nitong tao na to yung dapat niya makuha kasi sayang yung talent niya. Kumbaga talagang nakalaan yan sa'yo. Hindi lahat ng tao kasi talaga eh. No? Hindi lahat ng tao kayang abutin yan eh. Kaya kailangan mo lang ng one time. Nung nakuha niya, nagtuloy, nakita mo naman kung ano yung kaya niya. Hall of Famer na siya ngayon. Yun, talagang hanggang doon na. Tsaka achievement niya, I don't think may makakagawa pa ulit na Filipino niya. Diba? Sa generation natin. Generation natin, I don't think may makakagawa pa niya. Sa mga international players, meron ka bang nationality or perhaps a certain player that you feel like parang ang hirap talunin itong player na to? Marami. Or perhaps somebody that you look up to aside from the old school like Mika. I think you've spoken about one of the players that passed during the tournament. Yeah, Chang Min. You're one of your idols, diba? Isa yan sa mga pinakamahirap kalaban ng araw. Pero ngayon, itong ano na to, si Filler talaga. Joshua Filler. Iba yung laro talaga. Okay. Kumbaga, hirap talaga siyang kalaban. And I don't think ako lang nahihirapan sa kanya. Majority kami talagang hirap talaga sa kanya. Talaga? Oo. Iba yung binibigay niyang laro eh. Kasi sa mga players. Dito sa Malaysia, isa sa mga nung unang dalaw mo rito, isa sa mga napansin namin, ikaw yung parang natag namin na people's champ eh. Parang you're just very accommodating, you're available for each of your fan. And this is not the first time, no? I think this was one of the observations in the past Reyes Cups where I think naalala ko pa noon, usap-usapan din namin, parang ikaw yung last na player dun sa Reyes Cup na umalis and you still had a game in Hanoi nung gabing yon. Tapos pumipirma ka pa rin ng mga items. What keeps Johan Chua leveled on the ground? Siyempre, rin naman ako, fanboy din naman ako eh. Fanboy din ako. Hanggang ngayon, fanboy pa rin ako. Pag alam mo yun, pag nakita ko ng yung ina-idol ko, nitian ako, kahit man lang na tinanguan lang ako, ang saya na sa feeling ko nun eh. And dati rin naman, hindi rin naman ako pinapansin ng mga players na mga nandoon. Diba? Dati parang tatambay pa ako sa gilid ng mesa nila. Dumaan talaga sa gano'n? Dumaan talaga ako doon. Parang naglalaro sila Tatay Efren dito sa mesa na to. Lumalapit talaga ako, kahit na yung alam mo yung mangitian ka lang or makatanong ka lang ng kahit na split seconds lang. Nabubuo yung araw ko eh. Kaya sabi ko, pag dumating sa time na maging kagaya nila ako or maging magkaroon ng ganito, talagang hanggat kaya ko, ibibigay ko talaga sa fans yun. Kasi, siyempre, kung wala rin naman yung mga fans ko, wala rin naman ako eh. Kasi yan din, isa rin yan sa mga pinangugutan ko aside from my family. Diba? Hindi ko parang, kaya nga, yung kwento ng atin na to sa Hanoi, hindi ko talaga alam paano ko nasabi yun. Pero, yun talaga yung sinisigaw ng... Kasali yun sa mga questions eh. Saan magaling yun? Yun, sa lahat-lahat na, sa family ko, sa mga fans, sa mga naniniwala sa akin. Kasi yung buong taon na yun, struggle talaga eh. Talagang hindi ko makuha-kuha, di ba? Sabi ko makukuha ko pa ba to? So parang, out of the blue, hindi ko alam saan nangyari, saan nanggaling yung sigaw na yun. Pero, alam mo, nung nandun ako sa finals na yun, talagang halos malapit akong mag-collapse sa kaba. Talaga ba? Oo. Talagang halos malapit na. Kaso, syempre, ang pinangkabitan ko na lang, yung mga tao pa rin naniniwala sa akin, which is yung mga fans ko, yung family ko, na parang,
ito na naman, ilalabang ko to hanggang dulo. Ah, Kung hindi man ibigay, hindi. Pero alam ko ilalabang ko to. So, during that talaga naka-all in ako doon. So, kaya nung nakita ko talagang parang sa atin, yun lang talaga eh. Kaya hindi ko alam paano ko nasigaw. tugma nga eh. Yung pagsabi mong yun, parang naging tag name mo na eh. Parang banner mo na eh. Nasa t-shirt mo nga ngayon eh. Parang ikaw yung isa sa mga players na walking reels eh. You know, when you take the shot, you don't just do it. You always show the best for the fans, and so we appreciate it, champ. We're so pleasure to have you here. If there's one message that you have for the Filipino fans and Malaysian fans, and you know whatever nationalities that's watching us today, what would it be, champ? Siyempre, yun nga, gaya lang yung sinasabi na huwag nyo ibenta yung mga pangarap ninyo. Kung naniniwala ka sa game na to na mag-improve ka, o sa kahit anong bagay, huwag nyo pagpapalit sa pera. Importante lagi yung pera, secondary na lang yan. Lahat naman tayo kailangan ng pera, pero yung alam mo yun, kung gusto mo maging atleta, kailangan yung passion lagi nandun. Yun lang yung goal mo is to give your best palagi. And syempre, lagi mo rin iaalay huwag mo ipapasok sa sarili mo na kaya mo mag-isa. Kasi hindi talaga. Andyan yung family mo, yung mga friends mo, yung mga supporters mo, dyan ka umugot ng lakas. So, never mong iano na ikaw lang lahat ang gumawa nun dahil hindi totoo yun. Walang player na ganun. Lagi tayo may pangugutan. So, huwag mo ipapasok sa isip mo na ikaw yung akin lang lahat to. Diba? Hindi. Sa atin lahat yan. Lagi. Very well said. Thank you, champ. Appreciate it. Okay, thank you. Thank you.